Sa puso ng Pilipinas, may isang lugar na tinuguriang the Queen City of the South. Ito ang lungsod ng Cebu, isa sa mga natatanging lugar sa Pilipinas na may malalim at makulay na kasaysayan. Hindi natin maitatanggi na sa lugar na ito ay nakaukit ang mga mahalagang pangyayari, lalong-lalo na nung unang dumating ang mga Kastila mahigit 500 taon na ang nakalipas. At dito nga sa lugar na ito, pinanday ang pananampalatayang Kristyanismo na dulot ng mga Kastila sa pangunguna ni Ferdinand Magellan nang sila'y dumating sa lugar na ito noong taong 1521. Pagdaan ng mga panahon, ang Cebu ay naging maunlad, tanyag at pangunahing lungsod ng Pilipinas na nakilala bilang the Queen City of the South. Ang Cebu ay hindi nalalayo sa Metro Manila. Kung ano ang meron sa Metro Manila, meron lahat niyan sa Cebu. Ngunit ang natatangi dito ay napakadaming pasyalan na meron ng Cebu. Hindi lamang sa kapatagan, kundi sa kabundukan. Kaya ngayong araw, tayo ay akit ng bundok upang mamasyal sa mga pasyalang ito. So buckle up and let's visit the mountain resorts of Cebu with One Road. Okay, no problem. So what's your name, Kuya? Yes, my real name is Joselito. So, how can I call you? Lito. Lito, okay, Lito, by now. Sa kabundukan ng Cebu City, nariyan ang napakaraming pasyalan o atraksyon. Ngunit ang tatlo dyan na pinakapupuntahan ng mga tao ang siyang ating papasyalan. Yung Zero Garden na pupunta natin, mataas yung altitude niya, Kuya. Yes. Hindi na silamig ng Baguio? Yeah. Hindi naman? Parang Baguio na rin, sir. Pero hindi ganun kalamig? Hindi naman kalamig sa Baguio eh. Nakapunta na rin ako ng Baguio eh. Yun. So, ito na tayo, our first destination, entrance. So, nagpapatak na ako. Pass tayo. Ang lugar na ito ay kakikitaan ng napakadami at iba't ibang mga species ng mga halaman. At kung pangmalakas ang picture lang naman ang hanap mo, well, may naghihintay sa iyo dito na pambihirang-pambihira para sa mga may hilig magpa-picture. So meron dito, I think this is Korean character. I don't know what it says about. Mga masabi rito. Yaman na. Kung aking tutusin, ang ilan sa mga istrukturang narito tila ba kinopya pa mula sa ibang bansa. At ang mga halamang narito ay sadyang nakaka-relax habang iniikot ko ang mga mata sa paligid. Well, basically, ang Zero Garden ay makita natin ang napakaraming uri ng bulaklak, halaman at kung ano-ano pang ornamental plants na meron din siguro tayo sa ating mga bahay. Ang dami nila. Kung papipiliin ako ng mga halaman dito, actually, I find this impressive, you know? Ito yung gusto ko sa mga halaman na dito. Pwede ka tayo mag-uwi nito. Oops.
Yung kamay na yan yung pinaka-pupuntahan ng mga tao at pinipilahan. Actually, mga kababayan ba tayo? O itong mga lahi na to? Mga Indian yata, nakapila. So mamaya akit tayo doon. Tapos na yata itong mga Indian na to. And then there are guys here. I think they are Koreans. Hey, excuse me. Where are you from? Are you Koreans? Ah, Japan. Okay. Thank you. Yeah. So ito na nga tayo sa napakalaking kamay na to. At hindi naman siya talaga nakakalola actually, mababa lang siya. Pero sa picture, talaga naman para kang nasa langit dito. Naku, umulan na. Silo muna tayo. Pagka nga naman dinapuan ka ng pugad. No, kamalasan. Pero alam nyo ba, hindi pa pipigil ang mga turista sa pagpipicture. Kasi alam mo yun, nagbayad, kailangan sulitin. At syempre, kailangan may ma-post. Nakatunayan ba'y naggaling ka dito sa Cebu City? So hindi talaga papaawat yung mga tao sa copy picture. Pero tayo, stand-by muna rito. As paulan eh. Bilang isang turista, hindi syempre tayo papayag na walang picture or remembrance sa mga pinupuntahan o pinapasyalan nating mga lugar. Kaya kahit anong mangyari, rain or shine o umulan nga, abay tuloy pa rin. Post dito, post dyan, kahit saan sulok o anggulo, post pa rin tayo. Kaya syempre hindi rin papayag si One Road. So ito, sa mga kuha ng picture, itong nest. Nest ba to? So yan, ay magandang post. Hi, Zero Garden. This is One Road. Mukha yatang tag-ulan na. Nabasa din akong lagay na yon, kala nyo ba? Pero sa susunod ang destination, wala na sanang ulan. Aww. Mula na naman. Good afternoon. Hi. So yung mga tao, ayan, nakasilong sila dahil nga umaambon-ambon dito sa lugar natin pinuntahan, itong The Tops. Sa aking palagay ay mukha namang hindi magtatagal ang ambon dito, kaya standby muna tayo. Well, sugod na tayo mga kapatid. Medyo mahina-hina na. Pwede na. Laki. Grabe. Ayun na, masisilayan natin yung Cebu City. Ano pa ba mga syudad? Mandaue, Talisay, saka Lapu-Lapu City. Matatanong kaya natin? Wow, here we go. Woo! Cool. Yeah. Mapalad pa rin tayo sa kabila ng napakakapal at napakadilim na ulap, ay pinagbigyan pa rin tayo ng kalangitan na masilayan natin ang view na ito. Oh, this is crazy. Very impressive. Nothing but wow. So hindi ako akalain, my first impression, hindi ako akalain na ganito kaganda tong Cebu. Actually, kitang-kita siguro yung buong Cebu. Kasi yung nandun,
Yun yung Silex Bridge, if I'm not mistaken. At ito siguro yung mismong downtown Cebu, itong mga buildings na to. Ang atraksyon na ito ay literal na nasa tuktok ng isang bundok. Kaya naman, bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya na The Tops. Ang lugar nga na to ay isang observation deck with a city panoramic view. At kung trip mo ay night viewing, yan mismo ang matatanaw mo. Isa sa mga kaibang nakita ko rito sa lugar na to, itong istruktura na to. Yung mga curve siya. Sa mga bawat restaurant na section, may mga naka-designated siyang partition. Ano? O si Bernardo. Hindi kaya tibagin. Siguro si Samson kaya to. So basically, itong lugar na to, puro kainan siya. Bawat section, kainan, karamihan. Abay, syempre, hindi natin palalagpasin ang pagkakataon na ito. Kaya, try lang natin. Grabe, napakamahal ang bilihin dito. May shaved ice cream, or para siya Japanese halo-halo version ng mga Pilipino. Kalo yan, 380. Oh. Ay, can I ask a question? So, how much the ice cream? Ice cream, we have only matcha ice cream, so this is shaved ice. This one, there. Wag na magtataka sa presyo. Pang turista syempre yan. One scoop of ice cream, 380 pesos? No, sir, this one. This is shaved ice. Shaved ice. So it is put in a cup? No, sir, this I put a bowl. This it's a bowl. For two, sir. Alright, so I understand. Something like halo-halo in Filipino. Alright. Okay. Sir, I like condensed and okay, thank you. Nabusog ako dun ah. Parang scramble lang ni Mantasio. Ayaw, di ma! Sa akin palagi, after few years o decades, siguro ang view na to, hindi lang ganito mag-iitsura. Gaya ng nakita natin, yung perspective ng Cebu City. Ano, napakarami ng buildings. After few years, marami ng buildings dyan, panigurado nakatayo. Parang Hong Kong siguro, no? Sana all, Hong Kong, Cebu, something like that. So sa wakas, humintori ulan at sana pala rin tayo sa susunod natin destination, ang Temple of Leah or Leia, whatever. So let's go to our next destination. So kuya, magkano entrance sa Temple of Leah? Temple of Leah, mga 120. Iwan ko kung kasi Saturday ngayon eh. Depende sa... Oo, mag-iba yung Weekend. entrance fee pag weekend. weekdays. Alright. Oh, great. Well, Temple of Leah in the house. Our next destination. Dito na pala tayo. Not next. Buti naman natin hindi tayo naalan at kala ko itatagoy tayo ng ulan sa ating 3 destinations. At ngayon naman ay nandito tayo sa Temple of Leah. Ang aking impression ay grabe. Para tayo nasa Greece or Roman city. Para ako nasa Parthenon or Sparta ng Greece. Actually, ito nga ay replica. But if I would rate this resort, 9.5. Ganda, no? Ang gusaling ito ay kamukhang-kamukha ng mga ancient temples na matatagpuan sa mga bansang Greece at Italy. At pag sinabing temples, hindi mawawala ang mga dambuhala,
at masisingsing mga poste na sumusuporta sa gusali. Oh, ito ang nagdala sa temple. Oh. Alam mo, pag sinabing temple, talagang mataas yung hagdan niya, no? Wow, parang marble. Tigas. Solid na solid. Cute. Grabe, laki ng post. It is made of marble actually. Oh. Sa anumang panig ko ikot ang aking mga mata, tila ba ang bawat disenyo, palamuti o detalye ay walang bakas ng pagtitipid. Magarbo, magara, elegante, yan ang aking mailalarawan sa gusaling ito, ang Temple of Leia. Alam nyo, out of the 3 destination na pinunta natin sa mountain resort ng Cebu City, ito yung may pinakamaraming tao. Naparaming tao rito sa paligid. So kaya pala Temple of Leia, it was named after Leia V. Albino Adarna. So yun pala. So it was named after that lady, Leia. Ganda niya, no? So ito palang Temple of Leia, hindi basta itinayo para lang sa tourist attraction para sa Cebu. Ito pala ay dedicated especially for his wife. So si Leia Villa ay ginawa talaga itong temple na to by his husband. So ano pangalan ng husband niya? So if not mistaken, his name is Engineer Theodorico Adarna. Sabi dito, I constructed this temple in the year 2012 AD as a symbol of my undying love for and ceaseless devotion to Leia Villa. Grabe, ang sweet naman ang asawa niya. So kung maihalin tulad ko to, para ito yung Taj Mahal sa India. Ganun din story siguro sa pagmamahal o yung devotion na pagpapahalaga sa kanyang loved ones. Siguro ganyan. Great. Ngayon naman ay iisa-isahin natin lahat ng chambers sa temple na to. So itong crosses ito, this must be Leia. Ganda niya, no? Wow, I don't think if this souvenir shop or souvenir store, nakasara siya. Pero daming potwares or vases. Siguro gamit ito ng may-ari, no? Yaman. Gentle hands only. You break it, you buy it. Oh, how much are you? 6,800 for this horse. Mahal. Binibenta to. Dami. Wow. Ang templong ito ay mayroong 24 chambers na kung saan kakikitaan ng libraries, art galleries, museum, at kung ano-ano pa, kasama na rin ang souvenir shops. And this one, the biggest one that is being sold here, is very, very huge. Laking vase naman ito. You break it, you buy it. That's a golden rule.
Since hindi ako makaget over sa mga display na to, magtatanong tayo ng kakaiba kung ano meron dito. Are these being sold? Everything about this? Everything is sold. Ah, okay. So ngayon ay challenge natin si ate kung maituturo niya ang aking hinahanap. Oh, what is the most expensive one? So is there anything that is sold for 10,000 and above? Alright, take your time for that item. Nako, hindi nakita. Sayang, may 10,000 pa naman ako dito kung bilhin natin ng souvenir. Maraming gamit pa rito, no? Hello? Is this for sale? No. Ah, this is our all items that is... Talaga namang napakadaming display sa bawat chambers ng temple na to. This is personal belongings by the owner. Yeah. Alright. So we cannot enter. Okay, sorry. Just May harap. Pakiramdam ko ba'y ako'y nahihilo habang iniisa-isa kong titigan ang bawat gamit na narito. Animoy, isang napakalaking exhibit ang aking napuntahan. So kung di ako nagkakamali, napaka very religious ng may-ari nito o yung owner nitong mga item na to. Ayan, may Last Supper. And then there is a Holy Family. Kung di ako nagkakamali. So this is Joseph, Maria, and of course Jesus Christ. At narito pa sa section na to, itong kwarto na to, ang iba pa mga religious items. Dami. Hindi ko mabilang. Well, hindi pa tayo nangangalahati. Pero pagtsatsaga nating halagurin lahat ng kwarto o chambers na narito sa temple na to. At itong section na to, ito siguro yung living room ng may-ari. Ang daming items dito. Merong sala set, napaka very antique, very old ang kanyang gamit. At meron dito mga lots of different books. Dami, oh. Napakatalino siguro ng may-ari na to. Hilig sa books, oh. Bookworm. Nakikita ko rito, napapansin ko, na-observe ko, it is Chinese, Japanese, and Far East Asian, you know, item. Hapon, in Czech. Ito yung mga nakikita ko rito, napapansin ko lang. At dito sa kabila, ganun din, Asian artifacts or Asian items. Lots of Buddhas and so on and so forth. Karaniwan Buddha siya. Dami. Kung ituturing ko lamang na isang kolektor ang mga may-ari ng gamit na to, marahil siya na siguro nga ang nakaipon ng napakadaming gamit sa kanyang buhay. Biruin mo, literal na libu-libong mga gamit ang naririto. At ang nagbigay sa akin ng atensyon talaga ay yung mga muebles na naririto. Alright, it says here that for your eyes only, please do not touch. Pero pwede naman siguro kahit himasin na. Napakagara ng mga cabinet ng mga mayaman. Oh, Juan Road, nababasa mo naman siguro yan, ha? No. Patat siya. Ayaw, di ma. Ay, nakakapagod din, ha? Para bang nagpunta ako ng National Museum of the Philippines. Kumbaga, ikaw mananawa sa mga display na makikita mo. So very impressive, very excellent Temple of Leia. Cannot say anything more. Pero nadaya yata tayo ng pangalawa natin pinuntahan eh. Parang may nakikita ako rito ang kamukhang view, ano.
makakita ko rin pala yung buong Cebu dito. Mandaue, Mactan, Lapu-Lapu City, sa Talisay. And this is how our journey in Cebu ends. So these are the most visited mountain resorts right here in Cebu City. At nagpapaalam na ako, this is one road, always on the road. So don't forget to subscribe to my channel. Ay, oh, hindi ako nakabasag nito ha. Makapagbayar na ako rito ng Temple of Play. Alis yung pa ako. Hindi ako nakabasag nito ha. Hala. Hi, subscribe to my channel.